Narito nga ang pinagtataka ng karamihan kung bakit hindi sumama si Hanilet, ang may bahay ni dating Pangulong Digong, sa Dahig upang siya ang maging bilang tagapag-alaga kapag naroon na sa Dahig si Hanilet. At siya pa ang nakakaalam ng mga bagay na kakailanganin, pagkain, pagsiserve at sa mga gamot. At ito ang pinagtataka kung bakit si Secretary Meldialdia ang kasama. Katunayan, nakapangalan ang isang upuan para kay Hanilet at nadelay nga ang eroplano ng 1 oras dahil nagpalit ng manifesto. Ito ang pahayag ni General Torre kung bakit hindi sumama si Hanilet. Pakinggan po natin ang pahayag na ito ni General Torre at Secretary Jomig Rimulya. Tapos, binasahan mo ng Miranda rights si Miguel. Ano mangyayari? Arestado siya for 1829 for obstruction of justice, no? Pero well, option ko naman yun kung ituloy or hindi. Pero sa ngayon, nasa sa kanya rin yan. Gusto niya ituloy namin, sige, tingnan natin. I have the option actually to present him for inquest nung gabi na yun. Sige, kuwan na lang tayo. Regular filing tayo in the exigency of the situation. Kita naman ng lahat kung ano ang nangyari. Sabi niya, abogado siya ni former President Duterte. Di sige, sakay ka sa aeroplano. We offered that seat actually. We offered that seat only to him nung nag-refuse na si Hanilet na sumama sa aeroplano papuntang Hague. Nung mag-refuse si Hanilet, dahil sabi na Hanilet wala na siyang passport daw, which I don't believe also. Wala siyang passport, galing Hong Kong. So, binigyan na namin kay former E.S. Mijaldea ang upuan. Kaya hindi rin totoo yun na we refused na pasamahin ang kung sino ang choice niya. Hindi. Ang choice niya, ang choice namin ang ayaw sumama. Kasi we would have been more comfortable kung sumama si Mrs. niya. Kasi syempre, yun ang nurse niya, yun ang nakakaalam ng lahat. So, nagpadala kami ng isang doktor, may 2 nurse. Ang isang nurse doon, ang isang nurse, yung nurse niya, mismo, personal nurse niya. At isang si Romy, yung kanyang pinaka-close in bodyguard. Yung si Romy, yung nakaitim na matangkad, na yung talagang humawak sa kanya. Kasi ayaw ka namin hawakan si former president dahil physically ayaw namin hawakan. Kaya si Romy ang nirequest namin. Sundalo yun. So, he's a uniform personnel na talagang trusted niya na humahawak sa kanya. Huwag siya bumagsak and everything. So, pinasama namin. So, may isang slot na natira. It's either ang first choice namin doon, si Hanilet. Ayaw sumama. So, pili kami ng isang abogado. Nag-volunteer nga si E.S. Mijaldea. Kaya nga, na-delay pa yun. Okay. Kasi nga, nagpalit pa ng manifest. Nagpalit ng manifest dahil ang nakasulat sa manifest si Hanilet hindi ayaw lumipad ng aeroplano, ayaw lumipad ng mga piloto kung hindi tama ang manifest. Kasi nga, lisensya naman nila ang nakataya doon. Unauthorized passenger yun pag nagkataon. Ang gulo. Mga isang oras uli na delay yun. Kasi sir, nung habang we're following the story, isip namin, a lawyer delaying it. So yan pala ang nangyari. Change of manifest, okay. Other than that sir, yung mga... 2-3 beses na nag-change ang manifest. Bakit sir? Bakit na? Kasi may mga crew rin na, may mga dapat sumama rin na, magulo napakagulo nung gabi na yun, nung hindi lang napapansin yung subterfuge sa baba. Napakagulo. Kasi ang formality, ang hirap ang formality ng pagpalipad ng aeroplano, hindi ganun-ganun Okay. Sir, ito. Hindi yan parang taxi na pag sumakay, hindi yan grab na pag pindot-pindot mo lang, maya pagdating ng grab, sakay ka na. Sir, hindi At yan nga, at napakinggan natin ang pahayag ni General Nicolas Torre tungkol sa pagtanggi ni Hanilet
na sumama sa dahig. Nakapagtataka bakit di sumama, at ang dahilan ni Hanilet ay wala daw passport. Kung wala siyang passport, bakit siya nakarating ng Hong Kong kasama si Digong? Nakapagtataka nga naman yun. Anyway, may pahayag si DILG Secretary John Vic Remulla tungkol sa hindi pagbibigay ni Hanilet ng mga impormasyon sa mga gamot na dapat inumin ni dating Pangulong Digong, at bakit siya napaka-importante na dapat nakasama ni Digong sapagkat siya ang asawa sa dahig at hindi siya sumama. Okay, panoorin po natin at pakinggan ang pahayag na ito ni DILG Secretary. Magtataka ka talaga bakit ganito ang naging asta ni Hanilet sa kanyang asawa na si dating Pangulong Digong. So ngayon sir, meron ba siyang nararamdaman? Meron po siyang kalagayan? Ma'am, we have on video na ang physician ng PNP at AFP ay ini-interview si Ms. Hanilet. Tinanong sa kanya, ano po ang maintenance medicines niya? Ayaw po magbigay ng sagot. May tinanong kung ano ang sakit niya, ayaw po magbigay ng sagot. Tinanong kung kailangan last check-up niya, ayaw rin magbigay ng sagot. So, nagdala lang sila ng mga possible na gamot na kakailanganin. Pero as far as cooperation, sinubukan naman namin lahat. Pero ayaw talaga nila magbigay ng sagot. And plus the fact that we offered not me, but the party offered Ms. Hanilet passage together with the President. She refused. Ayan po, narinig po natin ang pahayag ni Secretary John Vic Remulla ang DILG tungkol dito sa hindi pakikipag-cooperate ni Hanilet sa pagbibigay ng impormasyon sa mga gamot na dapat inumin ni dating Pangulong Digong. Di ba tayo magtataka kung bakit hindi siya nagbigay ng mga impormasyon tungkol dito at hindi siya ang sumama? Kayo po, ano po ang inyong masasabi sapagkat alam naman natin na nagkakalat din sa social media kung paanong mayroon siyang senatoriable na dikit kay Hanilet ngayon. Kuidaw mga kaibigan, ano pong masabi ninyo tungkol dito?